Creation story, God created the world out of nothing, ex nihilo, in Latin. Sa kanang ato nagdungog sa Ebanghelyo San Marcos, the first evangelist among the four evangelists, San Mateo, disunod kaniya, mga paghitabo gapon papadaghan sa pagkaon ng pan, unya na slight difference sa iyang version, kang San Lucas, sunod kang San Juan. Kini nga istorya present sa upat ka kanang evangelista, isa-isa natin tanan sa upat ka ebanghelyo. Unya sa kultura sa mga Hudyo, sa mindset nila, kung usa ka pulong, usa ka istorya balik-balikon o i-repeat siya, sabot emphatic siya. Ang emphasis o kabugaton, importansya ang maong pulong o istorya. So muna nga tunahon, importante siya sa kanang katilingban sa unang mga Kristiyanos. Kining pagparaghan sa pan, multiplication of bread. Kanamang ang Ginoo makabuhat unta siya bisag wala na sang piton nga tinun-an pilay pan niyo diha. Kanamang pwede niya ma-multiply ang pan out of nothing. Pero ang iya punto gamit niya ang materials kanabang na available aron pagpadaghan. Ano man tuod aron ipakita niya nga importante ang ingon niya sharing, the spirit of sharing. Diha spirit of generosity. Ang pagpaambit importante diha sa katawhan. Kanang ingon siya palingkura ang mga tao sa kanang banili na kasagbutan. It reminds us of the Psalm 23. The good shepherd, ang may magbalantay, will look after the needs of his sheep. So samtang iplasta nila ang mga tao, ang mga tinunan, sugo ni Jesus, iplasta ng mga tao, punok-pundok, na itagkatusan, na itagkaliman, diya sa ibabaw sa kasagbutan, na busabot ang Ginoo ang maay magbalantay. Ang iyang iapas niya ang kanang mga tao nga dili gutman. Kay kung iplasta nimo ang mga karnero diya sa mga kasagbutan, busabot nga di ka gusto nga gutumon ang mga karnero. Imo ginapason nga imo tan-awon ang concern nimo nga di sila gutumon, basta iplasta nimo dito sa kasagbutan, dili kung sa desierto. So muna ang image of a good shepherd sa Ebanghelyo San Marcos karon, the first one to tell the story about the multiplication of the bread. Iplastar ang mga tao, plastar. Kunya, ingon niya, ang una, ingon niya, pagpaliwan ang mga tao, ingon sa mga tinunan kay kanang daghang kayo. Walay awao kayong napita, gabi inasab. Ingon niya, kamoy magpakaon, may matawhana. Asa man ta mangita pagkaon, awao ng napita o kanang bisag sa gatos ka dinaryo, di man paigo rin tawhana kay ingon ni San Marcos nga 5,000 ang mga laki, not mentioning women and children. 5,000, di makalibok ang mga tao. So, kini mindset sa usa ka Hudyo, si San Marcos nga nagsagyaw sa kanang gitawag nga Jews in diaspora. In diaspora in Greek word scattered Jews. Nagkatibulaag. So wala siya diya sa Jerusalem at sa gawas ng mga ang iyang audience mga Hudyo nga tuwa sa gawas sa outside kanang Israel. Tudo niya kini nga pagtulunan ang pagparaghan sa pagkaon. God provides. Busa ang makatagbaw sa kagutom sa tao, ang kawa mo ang Ginoo. Mo gihapon sa chapter 6 of John's Gospel nga I am the bread of life. Kini chapter 6 of St. Mark's Gospel nga siya nakapatagbaw sa kanang kagutom sa mga tao. At makita diha importansya sa pagpaambit. What is 2 fish and 5 loaves of bread?
paigo na sa 5,000 ka tao, dili paigo practically di paigo. Tapos kini mga tinunan, pila may makaon ninyo diha, iyon ang Isus sa iya mga susunod. Di mara, imposible mara. Lingkamot, liguro sa mga tawhana nga, di sila gutman, busa, di sila magpagawa sa ilang pagkaon, lumakak sila, ingon niya, 5 duhara. Pila may iya mga kanang apostoles, 12. Unya, ang iyang mga sumusunod, daghan kayo. Ug ang mga tao nga nagsulod kaniya, pila ka adlaw na, daghan pa. Kay ingon ni San Marcos, 5,000 ka tao. Unya, 5 ra ka pan, ug 2 ra ka isda. Unya, mandalhan diri ang maong pan ug isda. Iyang ipananginan, nagpasalamat sa Dios. Magpasalamat sa Dios. Ug nagampo siya. So diha, yang bahin-bahin, yang ihatag sa mga tinunan, in return, ang mga tinunan ihatag dito sa mga tao, iapod-apod. So, the Good Shepherd will provide. And He will appoint people to serve as shepherds in behalf of Him. So, muna ang Ginoo, di ba ang Ginoo kanunay nga dili sa atuangan, basically, kay magsalig ang tao usa appoint siyang mga disipulo, kini mga apostoles aron mag-atiman sa mga karnero. Kita ang mga karnero muna ibrayon sa simbahan karon ang pag-atiman sa katawhan nga gipihal sa Dios ngadto kanila. So ang pagpaambit, ay gutomon kung dunay pagpaambit, muna bitaw sa atong sa probinsya, bahala kamay basta mag-angay. Karang panahon sa gutom sa pamilya, kanabang netong sa itong tuig na many years ago na long drought sa Mindanao, nangamatay mga tanom. Kunya, kanang wala namang trabaho ang akong papa sa kumpanya as kanang supervisor sa alaging company. Kunya, maglisod na, bukas limited na. Kunya, sa buhaton. So ang kanon, gano'n may usaganta ka kanon, lukagon, bahin-bahinon, amo inahan, bahin-bahinon, mag-angay ta. Kaya tungkol sa kanang huwaw mataas karon, ang kagutom, so angay-angay ta, bahin-bahinon, equally. So wa may gutomon, kay wa may bitahuso na kay angay-angay man. Pero kung diya sa grupo na ay mga dawo, mga bitahuso na, kay ang pinag-ihap lang sa resources, one for you, one for me, and one for the lion. One for you, one for me, and one for the lion. Minsan ang lion, ako ang lion. Pindi ang mga kanabang dili maro. So, importante lang diha ang pagpaambit muna ang antidote sa kagutom sa kalibutan karon.